Sa patuloy na pagnagasa ng malalakas na alon dulot ng storm surge at habagat, nadala na bagyong Krising at Emong sa dalampasigan ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio, Zambales, ito ay nagdulot ng pagkasira ng kanilang seawall protection, kalsada at ilang mga kubo na isa sa kabuhayan ng mga residente dito. Agad namang ininspeksyon ng Zambales Provincial Engineering Office sa pangunguna ni Provincial Engineer Domingo Mariano kasama ang head ng Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, Rolex Estella, Mayor ng San Antonio, Zambales na si Mayor Arvin Antipolo, San Felipe Mayor Reinhard Jerezano at Barangay Captain ng Barangay San Miguel na si Sigfred Gonzales. Kaya kita mo, low tide, ayan, maagos, itutulak mo. Pag high tide yan, pag high tide, ibabalik. Ang kanya, kita nyo, ito, hindi pa ako sumisilip, tingnan nyo, butas to. Kasi pag sa lubong doon, yung ano ron, iikot ka rito. Unti na sisirain lang. Mai-impede yan eh. Kasabay nung high tide, kasabay nung tubig doon galing sa ilog, galing sa itaas. Magsasabayan, ito sisirain, ito. Pagsasalpok ng dalawa. Ipinaliwanag naman ni Engineer Mariano ang flow ng tubig na nagdudulot ng pagkasira ng dike at mga kabahayan na nasa tabi ng accretion area dahil sa pagbabara ng buhangin sa mismong river mouth, gayon din sa Makulkul River. Ngayon ay pinangangambahan din ng maaaring paglubog ng Barangay San Miguel tulad na lamang ng Liwliwa, San Felipe. Kasi dito, kaya pa ng force ng tubig dito, nadalhin. Sabi buhangin. Ngayon, yung wave dyan, itinutulak nitong unti-unti. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, pagka napuno doon, napuno, at high tide dito, mga 3 meters ang wave, sasalubungin. Ipapasok doon, ipapalik. Ito ang sisirain. Lahat yan. Sisirain yan. Uubusin yan. Pinatotohanan din ni Barangay San Miguel Captain Sigfred Gonzales na ang mga nasalantang coastal road at kubo sa kasagsagan ng bagyo ay dating bahagi ng tubig bago pumutok ang pinatubo. Kung nakikita nyo po yung tatlong kubo doon, yan po ang pwesto dati ng San Miguel Coconut Island. Yan po ay may nagmamay-ari. Yan po yung sa tabi po niyan ay ilog na hanggang po dito sa ating kinatatayuan ngayon ay ilog po noon ito. Kaya po, hindi po posible na yung nature po ay talagang hahanapin yung talagang ilog. So, may tendency po talaga na hahanapin niya kung saan yung dadaanan niya. Kaya mas maganda po na kung maaari, pinapakiusapan ko ang lahat na malinis na lang ito at maidiretso nang sa ganun ay hindi na po, maiwasan na po, hindi na babalik yung talagang daanan ng ilog dito sa Barangay San Miguel. May panawagan naman si Cap Gonzales sa kanyang nasasakupan. Kasabay nito na ipinaliwanag na hindi dredging ang cause ng erosion sa kanilang lugar. Ano po yung mga nasalanta po natin ngayon dahil po dito sa mga nakaharang po dito sa ating river? Actually po, nagkaroon po kami ngayon ng evacuees dahil nga po dito sa pagtaas ng tumaas po tubig po dito sa ating Pamatawan River. Okay. At may mga 14 evacuees po kami at saka 15 families evacuees na po kami ngayon. Ito po ay dinulog na po namin sa ating mahal na Governor, Junior Dani, sa ating Congresswoman. At ngayon lang po ay nagpunta po dito ang Provincial Engineer na si Sir Doming Mariano. At pinakita po namin ang sitwasyon ngayon dito sa aming barangay, dito sa sitwasyon ng ating Pamatawan River, na kung saan po ay ito po ay umaapaw kung halimbawa ito ay nagkaroon ng high tide at kung malakas naman po ang ulan kahit hindi po high tide, ito po ay tumataas yung tubig na siyang cause ng pagbaha doon sa aming poblasyon, doon sa barangay Patrick. Yun po yung isa sa mga problema dito sa barangay. At hinihiling po din sana namin na sana ay maintindihan at maunawaan ng aking mga kabarangay na patungkol po dito. Kung makikita nyo po ay gusto po namin sana itong malinis para tuloy-tuloy po yung flow ng tubig para hindi na po ito magbaha doon sa aming area. Although na para naman po sa kapakanan at safety
ng aking kabarangay yung gagawin naman po dito. Sana po hinihiling po namin na sana maunawaan nyo po para mahinto na po itong sitwasyon na ganito palaging baha pag may bagyo at habagat dito sa Barangay San Miguel. Kap, ano po yung nakaharang? So para malinaw po sa ating mga manonood po. Although po salted na po kasi ang ating Pamatawan River at kami rin po ang catch basin dito from sa Castillejo, San Marcelino. So ito po yung catch basin. Kaya ang mga nakaharang po sana dito ng mga kagaya po ng mga pine tree, lahat po sana yan kuya matanggal po at maidiretso po yung labasan ng ilog para tuloy-tuloy na po yung ating daloy ng ilog dito sa Pamatawan. When I was Barangay Kagawad na ako yung may hawak ng Tourism Committee, meron po akong nilagay na plano dyan na 6 na kubo sunod-sunod para po sa alternatibong pagkakitaan ng ating mangingisda if ever na ganitong may tagbagyo. So balit po, yung 6 na kubo na yun ay na-wash out po ng dahil po dito sa ating habagat na wala naman pong cost, wala naman pong connection dito yung sinasabi nilang dredging. So that is the nature. So wala naman pong doon sa erosion na yon ay hindi po cost ng dredging na sinasabi po nila. At talaga pong isa po na binabantayan talaga para maiwasan ang erosion, kailangan po talaga na ang aming ilog ay malinisan, maidiretso. Napag-alaman ng Pillar Central News na taong 2023 pa na maglabas ang DNR ng Notice of Violation kaugnay sa pagpapatayo ng struktura na ang karamihan ay ginawang mga resort mismo ang accretion area. Ayon sa DNR, hindi sila nagkulang ng paalala sa mga ito na delikado ang lugar dahil darating ang panahon na ito ay muling babalik sa dati nitong anyong tubig. Ayon pa kay Engineer Mariano, walang ibang paraan pa para hindi masakalang tubig at hindi na makapinsala pa at gumanda ang daloy ng ilog pababa sa dagat. Wala ka naman po pwedeng gawin kundi talaga sa bunganga eh. Parang bote ng coke yan. Buksan mo, hindi ba ayaw tumulo pag hindi mo natanggal yung tapon? Tanggalin mo yung tapon. Layunin din ni Governor Hermogenes Jun Ebdani Jr. na mapanatili ang kaligtasan ng lugar lalo na sa banta ng malalakas na alon at masamang panahon. Nagpadala din ang gobernador ng mga heavy equipments upang matabunan pansamantala ang nasirang dike at nagpaabot din siya ng tulong para sa mga evacuees. Samantala, nagsagawa naman ng assessment at sandbagging operation at paglalagay ng mga gabyon ang mga nasirang seawall ang mga tauhan ng Departments of Public Works and Highways o DPWH sa nasabing barangay. Mula sa Zambales, ito si Jennifer Go ang tagapaghatid sa inyo ng mga totoong kaganapan. Sa gitnang Luzon, ito ang Pillar Central News TV.